Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea. Ako nga pala si Arthur. Masasabi ko na isa ako sa mga masusugid na tagapakinig talaga ng Dear MOR. Nakatutok na ako sa inyo simula pa noong 2017 at never ko na kayong binitawan. Lagi kong inaabangan ang mga bago ninyong upload kasi ayaw kong napag-iiwanan pagdating sa mga kwentong ipinapadala ng mga kapwa ko tagapakinig. Nakakatawa lamang isipin na darating din yung araw na ako na rin pala mismo ang magpapadala sa inyo ng kwento. Popoy at Bea, hayaan ninyong simulan ko ang kwento ko kung saan ako nag-umpisa. Tubong Alaminos ako, pero lumaki ako sa puder ng aking tiyahin dito sa probinsya ng Rizal. Maaga kasi akong naulila sa mga magulang. Bata pa lamang ako nang mamatay ang aking nanay dahil sa sakit. Samantala ang aking tatay naman ay hindi ko na nakilala pa dahil maaga naman kaming iniwanan. Malaki ang pasasalamat ko kay Tita Nene kasi siya ang nag-alaga sa aking ina noong may karamdaman na ito at siya rin ang nag-alaga naman sa akin. Popoy at Bea, hindi kayamanan ang Tita Nene ko. Nakita ko kung papaanong iginapang ni Tita ang aking pag-aaral. Hindi naman niya ako responsibilidad pero talagang ipinilit akong pagtapusin ni Tita. Gusto ko sanang sabihin na nagawa kong suklian ang kabaitan ng tiyahin ko. Ang totoo nito, Popoy at Bea, ay ako ang dahilan ng maraming sakit ng ulo ni Tita Nene. Siguro, dahil sa maaga akong nawala ng mga magulang, ay masasabing naging rebelde ako. Lagi akong nasasangkot sa mga gulo. Bata pa kasi ako noon at sa totoo lang, hindi ko pa napoproseso ng maayos ang pagkawala ng mga magulang ko. Sinukuan ba ako ni Tita Nene? Alam niyo Popoy at Bea, hindi. Hindi ako binitiwan ng mapagmahal kong tiyahin. Kahit na nasasaktan ko na siya, ay hindi niya ako pinagtataasan ng boses. Kumbaga, walang masamang buto sa katawan ang tiyahin ko. Kaya talaga nalulungkot ako kapag naaalala ko na may mas malala pa akong bagay na magagawa sa kanya. Higit pa sa pagre-rebelde, higit sa mga gulong na papasok ko, ay may isang bagay akong nagawa kay Tita Nene na hanggang ngayon ay lumalamon sa konsensya ko. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 25 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan nga po, no, ang pagtatapos ng unang bahagi ng kwento ni Arthur na nag-iwan sa atin ng tanong. Ang tanong, may second part ba ito? Of course. Ayan, yan po ang siguradong sagot. Merong second part. Unang bahagi pa lamang po ito ng kwento. Eh kasi abitin tayo eh. Abitin tayo dun sa umbis eh. Kasi dun sa first part, yun nga, kinuwento niya sa atin naging takbo ng buhay niya at ang pinaka-highlight is nung ang nag-alaga na sa kanya ay yung Tita Nene niya, sandamakmak
na sakit ng ulo ang Naku bibig niya. po. Kaya alam mo, palang Popoy, sinashoutout ko na lahat ng mga tiyahin dyan na alam mo yon, kinuha na ang responsibilidad sa pag-aalaga ng kanilang mga pamangkin for whatever reason. Pwedeng nasa ibang bansa yung mga magulang ng mga pamangkin at walang mag-aalaga dito, or pwedeng katulad ng ganyan nangyari kay Arthur na maagang nawala ang mga magulang, o di naman kaya ang isa sa pinakamasakit, Popoy, iniwan ng mga magulang sa, alam mo yon, masasakit na dahilan, at ang tanging nag-alaga ay yung mga tiyahin na, alam mo, bilib talaga ako, Popoy, sa mga tiyahin na ganyan na hindi nila like tunay na anak, alam nilang kadugo nila, pero yung pagmamahal na pinapakita nila is, alam mo yon, parang tunay na anak na nan talaga ang turing nila dun sa mga pamangkin nila. Parang tunay na magulang na talaga, no? Yung pagtayo nila, yung pag-aalaga nila. Kaya alam mo, Bea, no? Meron akong ilang mga kilalang ganito. 'Di ba? Na medyo malapit ano. Syempre wala nang banggitan kung saan ko sila kilala, baka naman tamaan pa sila ng gusto, sana nga. Excuse me. Hindi, pero Bea, kasi hindi ko magets yung kaisipan na meron yung mga tao na katulad nga ni Arthur. 'Di ba, na sige, nung bata ka, naghahanap ka ng kalinga ng tunay mong ama, ng tunay mong ina. 'Di ba? Tapos dahil sa wala 'yun, 'di ba? Dito lang dalawang magkaibang dahilan yung pagkawala ng kanyang mga magulang. Yung tatay niya, maaga silang iniwanan. 'Di ba? Yung nanay niya namatay ng dahil sa karamdaman. 'Di ba? Hindi ginusto ng nanay niya 'yon, pero wala, 'di ba? So no choice, wala talaga magulang, pero merong mabait na tiyahin o kamag-anakan, Bea, 'di ba, na nakukuha mo pang pagrebeldehan. 'Di ba? Alam mo, minsan ang hirap kausapin ng mga taong ganyan. Parang, ano bang dahilan mo? Bakit ba masama ang loob mo? Ang galit mo doon sa mga magulang mo. Ang nagkulang sa iyo doon sa magulang mo. Wala na sila. Andito ang tiyahin mo, nandito ang tiyuhin mo. Alam mo, dati gigil na gigil ako. Talagang iniwan ko na lang kasi parang, ay hindi iniwan ako kaya ganito. Buti nga iniwanan ka sa kamag-anak mo at hindi ka pinabayaan. 'Di ba? Parang hindi nila mag-gets yung message na yon. But still, 'di ba? Sige, sabi ko nga nitong mas matanda na ako, sige, may benefit of the doubt akong from time to time makakita yan ng ng ibang mga bata o ibang mga binata, dalaga na merong buong pamilya, merong nanay, merong tatay, 'di ba? Meron talagang emptiness pala silang nararamdaman. 'Di ba? Pero ang hindi ko talaga magets, how can you justify na magrebelde pa doon sa taong tumulong na nga sa iyo at tumayo na bilang mga magulang? 'Di ba? Yun yung question ko dati. Meron daw emptiness. Okay, meron kang emptiness, pinupunan nga nila in as much as they can, 'di ba? Kaso hindi mo ni-recognize, hindi mo ina-appreciate, 'di ba? Well, bata pa, marami tayong mga bagay na hindi dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganun pag bata. Ayan, pero ganyan siguro yung nangyari dito kay Arthur. Oo. Feeling ko siguro si Arthur, meron siyang sama ng loob or galit dun sa mga nangyari sa buhay niya. Not necessarily to a sama ng loob sa isang tao, pero alam mo yung sama ng loob sa buhay in general. And apparently, meron siyang di ba minsan ganun, Popoy, kapag may sama tayo ng loob, nagagalit tayo, parang meron tayong kailangan sisihin. Parang meron kailangan makaramdam nung nararamdaman natin. At nagkataon na si Tita Nene yung nandun sa tabi ni Arthur. At eto namang si Arthur, kapag syempre, yung mga kabataan dyan or pag nagre-rebelde, ang iniisip nila is, tita ko lang naman yan, hindi ko naman magulang yan. Yun, so alam mo yun, paisa. I can do whatever. Kasi wala naman yung karapatan sa akin na, alam mo yung sermon, kasi tita lang naman yan. Yung sakit, no? Masakit. Diba? Oo. And maswerte sila. Maswerte yung mga ganyang tao kapag ginawa nila yan sa tito-tita nila at nanatili pa rin yung tito-tita nila. Yung iba dyan, mayroon tayong mga naririnig na kwento na pag nagrebelde, pati yung tito at tita nila, iniwan din sila. Kaya, sana, hindi natin maiintindihan talaga exactly yung nararamdaman ng mga ganyang sitwasyon katulad ng kay Arthur Popoy. Pero, sana maisip din nila na
yes, may emptiness, merong kulang, parang merong nawawala. Pero sana matutunan din nilang tumingin dun sa nandyan. Yan. Dun sa nagpo-provide sa kanila ng pangailangan nila. And madaling sabihin, pero sana isipin din nila na ang swerte mo pa rin. Kasi wala ka sa kalye, meron ka pa rin iniuwi ang bahay, nakakakain ka pa rin, at merong willing na magpaaral sa'yo. Yun, iginagapang yung pag-aaral niya. Sabi niya nga, hindi raw mayaman si Tita Nene doon sa kanyang kwento. Pero nakita niya kung paanong iginagapang meaning. Talagang pinaghihirapan din ni Tita Nene. Mapaaral lang siya, maitaguyod siya. Of course, hindi lang naman pag-aaral. Siyempre, kakain din niya, maliligo rin yan, magpapalit ng size ng brief ang tao, di ba? Magpapalit ng size ng t-shirt, ganun. Wala ka pa namang kakayanan na kumita ng sarili mong pera. Ibig sabihin, ang daming sinagot na ni Tita Nene, pero nakuha mo pa rin magrebelde. And worse, Bea, meron pa siyang, sabi niya, meron siyang nagawa kay Tita Nene na hindi pa niya binabanggit. Ano nga kaya yun? Diba? Ano nga kaya yun? Diyos ko, kinakabahan ako. So meron pang mas malala sa pagre-rebelde niya. Meron ba siyang mas bonggang ginawa? Wag nating pansinin yung hashtag na Dear MOR Sinugal. Wag nating pansinin yun. Wag tayong kumuha ng clue doon. Huwag tayong kumuha. But even kung makakuha man tayo ng clue doon sa hashtag Dear MOR Sinugal, ano yun? Siguro kung 1,000, 2,000, Bea, sinugal mo, pambili ng pagkain nyo, sinugal mo. Sa akin, okay lang naman yun. Makulit ka di ba? Pero baka masyadong malaki yung... Ewan ko lang baka ma-preempt Or pwede rin namang meron siyang sinugal na gawin, hindi literal na pagsusugal. Pero ang tanong, ano yung sinugal niyang gawin para masabing sobrang lala nitong bagay na ginawa niya doon sa Tita Nene niya. Alam mo po, pahiligan na. Pero malaman. Ano? Sandali lang. Maraming salamat muna kay Maribel Beltran sa yung pa 2 euros na ipinadala na naman sa amin. Salamat. At syempre ito sina J. Mark Mendoza, napapatanong na nga ano kaya yung itinatago ni Arthur o yung nagawa niya sa tita niya. Si Jinglado, sabi pa niya, shout out sa mga tita kong super bait, Mama Bebe at Nanay Nene, I miss you po. Hello po. Sino pa? Ikaw, meron dyan. May nagkikwentuhan na naman sa comment section sa FB. Sabi ni Gail, magrebelde ka, balik niyan sa'yo pa rin. Actually. Di ba sinabi natin yun dati? Pag nagrebelde ka, once na nagrebelde ka, ikaw na ang talo dyan. Kasi pag rebelde mo, sino pa maapektuhan yan? Ikaw ang mawawalan, buhay mo ang masisira. Alam mo yun, ikaw ang mapupunta sa kangkungan pag nagrebelde ka. Feeling mo masasaktan? Well, masasaktan emotionally. Pero hindi masisira yung buhay ng taong pinagre-rebeldehan mo. Masasaktan mo lang, pero maayos pa rin ang buhay nila kung ikukumpara sa'yo na yung mismo nagrebelde. Yeah. At syempre, meron lang pinapabatay ang ating napakasipag, napakagaling at lalong tumatalinong producer na si Sir McCoy. Sabi niya, shout out muna sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga tiyahin. Isama na rin natin, McCoy, ang mga lola na baby pa rin. Diba? Sina Lola Baby, si Mama Baby, si Tita Baby, at syempre, of course, sa mga kapangalan ni Tita Nene. Ito yung medyo mas ito yung medyo mas mataas, mas matanda. Nauna to kina Baby sa mga ate ni Tita Baby, kaya Tita Nene, ayan, Lola Nene, Nanay Nene, ganyan, Mama Nene. Legit. Sa pamilya lang namin, sa mother side ko, 2 ang Tita Baby ko doon. Hindi yon yung tunay nilang pangalan, pero yun yung kanilang palaya, Tita Baby, ganyan, Lola Baby. At syempre shoutout sa mother-in-law ko na Nene, ang nickname. Hello Tita Nene. Mama na, pero Mama Nene. Diba? Kita nyo naman. May mga apo na yan, pero Nene pa rin. Kita mo naman. Nakakatuwa tayo mga Pinoy, Tapos lalaki nga, kung tawagin pa, si Boy. Kaya si Totoy. Si Toto. Yan, si Mang Boy, si Kuya Boy. Yan, mga ganyan
Correct. At syempre, yung babae na bata. Oo, si Girly. Babae na tinawag pag Girly. Tinawag pag Diba? Girly. Redundant. Okay. Wala naman ako nakikitang sa comments. Yan. Antayin natin. Nakakatuwa naman kayo, Renny Boy at si Mary France. Ayan. Pero sana bago kayo gumawa ng banda, tapusin muna natin tong kwento. Oo, kaya talaga sabi ikaw na ang kantor, sino yun? Kalimutan ko. Kaya po si Renny Boy, ano na naman papel mo diyan? Taga-chat, manager. Di ba nagigitara si Renny Boy? Di ba nag-upload si Renny Boy yung kanyang mga cover songs? Hindi ba? Yan. Yung mga cover songs mo, ha, Renny Boy, ha? Siguraduhin nakatakip. Kasi cover songs nga. Yan yung... Mag-PM na lang daw kasi kayo. Oo. Huwag kayong magulo dito sa comment section. Huwag kayong magulo dito. Mag-PM na rin kayo dyan. Sige. Mag-PM na lang kayo, ha, Renny Boy? Ayan. Ay, nako mga kapamilya, 37 minutes na makalipas ang alauna ng hapon. Ituloy na nga natin ang kwentong ito ni Arthur. Sana, Bea, hindi naman sobra-sobra talagang pati tayo mapapa... Yeah. Sa mga revelasyon nitong si Arthur. Kaya naman, samahan nyo na nga po, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Of course, Gorgeous B, Bea Foz. Popoy at Bea, kung iniisip ninyo na malala na ako noon, ay nagkakamali kayo. Nagsimula ang lahat ng mabarkada ako sa mga talagang masasabi kong masasamang mga tao. Sa mga taong ito ako natutong magsugal. Sobrang na-hook ako dito, Popoy at Bea. Meron kasing thrill na talagang gustong-gusto ko. Ang sarap sa pakiramdam nung manalo ka sa sugal. Nakaka-excite din ang pakiramdam na nababawi ka, nakakabawi ka kapag natatalo ka ng kaunti. Nahulog talaga ako sa malalim na hukay ng pagsusugal. Popoy at Bea, dito na mag-uumpisa ang madilim na parte ng buhay ko. Hindi maiiwasan sa sugal ang matalo ka ng malaki. At kapag malaking pera na ang nawawala, tiyak na problema na ang kasunod. Nag-umpisa naman yung gabi ko sa sugalan na puro panalo. Talagang lumaki ang pera na hawak at puhunan ko. Naging gahaman ako, Popoy at Bea. At instead na tumigil na nga ako, ay naghangad pa ako ng mas malaki. Naging sunod-sunod na ang pagkatalo ko at dito na nga ako nag-umpisang mangutang para mabawi ang perang nawala. Popoy at Bea, pagkatapos nga ng gabing iyon, ay tuluyan na akong nabaon sa napakalaking utang. Hindi ko alam kung saan nahanapin ang perang naiutang ko. Siyempre, ang una kong nilapitan ay ang Tita Nene. Noon naisip ko na sana hindi na lang nagtanong ang tita para hindi na lumala pa ang gulo. Gusto niya kasing malaman kung saan ko dadalhin ang pera. Hindi ko talaga gustong sabihin pero mapilit talaga si Tita Nene. Sinabi ko nga sa kanya at dito na siya tuluyang nagalit sa akin. Bilang ma-pride din ako, Popoy at Bea, ay nasigawan ko rin ng pabalang ang tita. Sumama ang loob niya at tuluyan niya nga akong pinalayas. Bilang gipit na ako noon ay bumalik ako ng bahay namin para nakawan ang mapagmahal kong tiyahin. Kapit patalim na talaga ako noon. Muli napaisip ako na sana ay hindi na lang
bumangon ang Tita Nene. Kung natulog na lamang siya ay hindi ko siya masasaktan. Popoy at Bea, sana hindi ko siya nasaksak. Huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Kabadong-kabado na kasi ako noon at sa sobrang takot ko ay hindi ko sinasadyang masaktan ang mismong tiyahin ko. Kumaripas talaga ako ng takbo papalayo noon. Popoy at Bea, tinawag ko naman agad sa otoridad ang nangyari. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ko napuruhan ang Tita Nene. At noong ngang makarecover nga siya, ay hindi na rin siya nagsampa ng kaso laban sa akin. Pero simula noon ay hindi na ako nakauwi ng bahay namin. Si Popoy at Bea, nasira ko na ng lubusan ang tiwala ni Tita Nene. Deserve ko tong lahat, Popoy at Bea. Nagkamali ako. Napakalaking pagkakamali. Pakiramdam ko nga ay kulang pa ang lahat ng nangyari sa akin na kabayaran sa kasalanang nagawa ko. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa kong mabayaran ang utang ko ng paunti-unti at dahan-dahan nga ay inayos ko na ang buhay ko. Popoy at Bea, kung mamarapati ninyo, ay gusto ko sanang gamitin ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa aking napakamapagmahal na tiyahin. Tita Nene, kung sakaling mapakinggan mo ito, humihingi po ako ng tawad. Alam kong hindi mo ako basta-basta mapapalampas, pero sana ay malaman mong nagsisisi na ako sa nagawa ko. Sana rin ay okay na ang kalagayan mo. Alam kong hirap ka na rin ngayon ng dahil sa edad mo, pero sana ay huwag kang bigyan ng kahit na anong karamdaman ng nasa itaas. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagkakataon. Sana ay magsilbing aral itong kwento ko sa marami ninyong mga tagapakinig. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Arthur. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 11 minutes before 2 p.m. At yan nga po, no, yung nakakalungkot. At alam ko, yung iba nga sa inyo ay sabihin na natin nagalit pa doon sa ginawa talaga ni Arthur kasi yan din yung naramdaman ko eh. Diba? Nakakagalit na pagkatapos ng lahat. Diba? Nangulit ka na nga pero sabi mo nga, Arthur, kaya sabi ko na, Bea, merong pinanggalingan yung statement kanina ni Arthur sa first part na sinabi niya, walang masamang buto sa katawan itong si Tita Nene. Ibig sabihin, talaga hong sagad hanggang buto yung kabaitan niya. 'Di ba? Attempted murder 'yun. Yung ginawa niya. 'Di ba? Hindi murder, ano ba 'yan? Parricide. Yan, taga dun siya eh. 'Di ba? Attempted. Pero nabuhay, pero hindi ka kinasuhan. Swerte ka doon, Arthur. 'Di ba? Sa parting 'yun, hindi ka na rin kinasuhan. Tingin ko 'yun na yung second chance mo para sa buhay na ito. Kaya magbago ka na. 'Di ba, magbago ka na, iwanan mo na yung biruin mo na sira yung relationship, napakagandang relationship mo kay Tita Nene na nagpalaki, nag-aruga sa iyo, tumayong magulang mo. Nga lang, hindi ka na pwedeng tumira doon sa kanyang tahanan. Dahil ako man, Bea, hindi ko na yata feel na safe ako. 'Di ba, nakasama pa kita dito sa loob ng tahanan. You just have to go, sige, hindi kita kakasuhan, pero
bad record na matindi. Hindi lang to basta nakaw Sinaktan mo ko, nag-attempt ka na sa buhay ko Ibig sabihin, capable ka na gumawa ng nagawin yun. Yes, at alam mo, salamat na rin. Salamat na rin kahit pa paano dahil itong si Arthur ay mukhang nagbago naman na. 'Di ba? Mukhang nagbago na, humiwalay na siya sa mga barkada, sige nabayaran niya na yung utang niya. Huwag ka na sanang bumalik doon. O sa kahit ano pa, sa kahit ano pa na sasabit ka na naman. Kaya piliin nyo yung mga sasamahan ninyong mga kaibigan. 'Di ba? Hindi pero totoo 'yan Bea, yung may ilan ako sa mga kaibigan ganyan. Minsan kinakalabit nga namin na uy, tama na 'yan. Yung sa mga basketball, yung mga ganyan, sa mga Yung iba naman panlibang lang raw. Okay, sige. Basta kontrolado mo ang pagsusugal. Hindi mo pwedeng kontrolado ka na ng pagsusugal. There's a difference. 'Di ba? Bea kasi yung iba, sige, maglilibang lang ako. Ito lang yung amount ng perang hawak ko. Pagka naubos ko to, wala na. Hindi na ako uuwi ng bahay para kumuha pa ng pera. Hindi ako mangungutang para kumuha. Pero kasi yung iba, ayan, yung iba Bea, naubos na halimbawa yung 5,000 bitbit o 10,000 bitbit. Lalo na sa mga casino, nako. Biglang may lalapitan ka doon. Bubulong na. Peram ng ganito. Kaya may mga, alam mo ba, may mga sasakyan doon na nakasasakyan pumunta, nag-casino. Pag uwi, nakataksi na. May driver na. May driver na. Kasi may naghatid na. Nakaano na. Kumbaga, tawag mo dyan? Nakasanla. Yun, nakasanla na yung sasakyan. Yung mga ganun. Yun talaga, delikado na. Delikado na yun. Ito ang tatandaan yung mga kamorkada, lalo na kapag pagdating sa pera. Etong sugal na yan. Walang nananalo dyan, walang yumayaman dyan sa sugal na yan. Once na nagsugal ka, talo ka na. Kasi ang gagawin yan, kapag first time mo, papapalanunin ka, diba? Kasi syempre, engganyohin kang maglaro pa, ganyan-ganyan. Ikaw, na-excite ka, nag-enjoy ka. Kaya ko tong laruin to, kaya ko pang manalo. Wititit. Akala mo kaya mo, pero ang totoo, pagpasok mo pala, kung kinokontrol ka na doon sa mga sugalan na yon, minamanipula ka na to thinking na kaya mong maglaro, na alam mo yon, marami kang resources na magkukunan ng pera, pero wala pong nananalo dyan sa sugal na yan. Ang nananalo lang dyan, yung pasugalan mismo. Yung may-ari. Kahit na, pag kunwari, yung libangan-libangan ng mga ganyan-ganyan, actually, kahit liba-libangan, ang daming pwede mong libangan. Wag lang talaga yung sugal kasi you never know. You will never know. Hanggang saan yung limit mo when it comes to pagsusugal at yung pag may kinalaman na nga sa pera. You will never know unless andun ka na. At tandaan yung mga kamorkada, pagdating sa mga sugal-sugal na ganyan, kapag andun ka na talaga sa kailaliman, dalawa lang ang pwede mong puntahan dyan. Either, ikaw ang papatay, o ikaw ang mamamatay. Dahil sa sobrang dami ng inutangan mo, o di naman kaya, pag nakatapat ka ng inutangan mo na, alam mo yun, kung maningil, Violente, di ba? Hindi nyo ba napapanood yung mga nasa balita, yung mga nawawala, mga nakita, posibleng mga ganun ang dahilan. Eto, meron nag-message sa atin, si Margaret Abiog. Matagal na nating listener ito. Alam ko sa casino ito nagtatrabaho. Sabi niya, pati nga raw mga cellphone nakasangla rin sa mga financer sa casino. Yan, yung mga ganyan. Yan yung mga big time casino, Kaya iba pa yung mga pasugalan dyan, mga puchu-puchu. May mga ganyang style na rin. Huwag nyo rin yung mamaliitin. Wag rin. Paningil. Nako, Bea. Kasi nandyan yung mga papeles at yung mga motorsiklo, mga bisikleta na pinag-ipunan mo ng taon sa isang magdamag lang. Tapos. Diba? Tapos, kasi, hindi na mabawi. Kasi alam mo, ang yabang mo
Kasi iniisip ko, kaya kong manalo, kaya kong bawiin yan. Hindi ka mananalo. Tatandaan nyo, yung mga pasugalan na yan, ginawa yung mga pasugalan na yan ng mga taong halang na ang sikmura. Okay? Yung kayang-kaya ng gawin ng kahit ano, nang hindi sila nagdadalawang isip. Yan ang tatandaan nyo kapag papasok kayo. Mapa high-end o mapa pucho-pucho, basta pasugalan, ginawa yan, in-establish yan ng mga, ano na talaga, kayang-kaya nang gawin ng kahit ano, wala nang takot, lalo na sa batas. Yan Alam mo, Bea, ito, real talk lang, ano? Real talk lang naman yung sasabihin ko. Alam mo, dati sinubukan ko rin kasi meron kang mga kakilala. Nakakatuwa kasi na, nanalo sa sugal ng ganito, 50,000, 100,000, 200,000, ganyan, no? Mga big time. Sabi ko, parang parang nakakatuwa. Di ba, nakakatuwa na pwede ka pala manalo ng ganon sa game of chance na yan. Ayan, sa sugal na yan. Subukan ko kaya. Alam mo, sumubok ako, pero hindi talaga malaki, Bea. Hindi talaga malaki. Parang ang pinakamalaki kong nasubukan sa sugal, tila 100 pesos. Tila 100 pesos lang. So, yun talaga libang lang. Tapos nung natalo pa, ayoko na. Nanghihinayang ako sa pera. Pero sabi ko, didikit na lang ako ron sa mga sa mga nagsusugal. Na, 'di ba, mailibre ka, may ganun ka, pero honestly speaking, merong mga tao kasi nag-enjoy at kaya nilang kontrolin yung kanilang pagsusugal, no? Pero pagka talaga dumating na sa punto na dinidemonyo na yung isip ninyo, yun nga, magnanakaw na kayo, magbebenta na kayo ng mga ari-arian na hindi naman sa inyo. Yan. Alam mo ba, meron pa mga, may mga titulo ng lupa, lahat ng pwedeng ibenta, Bea. Lahat ng pwedeng ibenta. And worse, pati mga minsan ito yung masama, na isasama pa sa pustahan yung asawa, 'di ba, yung anak, 'di ba? Yan yung mga masasakit na walang pinagkaiba yan dito sa nagawa ni Arthur. 'Di ba? Arthur, do you agree? 'Di ba na sige. Buhay din yung pwedeng sirain nung kapustahan mo, 'di ba? At natalo ka pa. 'Yun ang masakit doon. 'Di ba? Dahil sa chance na baka manalo. Oo, baka manalo. Ayan, okay. Ayan, totoo to, yung sinabi ni Chan Palma, no? Na yung mga biruan dati, yung kilala mo na nakamotor ng dahil sa sa sugal, pero naka-pick up na yun. Dati, naka-pick up truck na siya. Ngayon, nakamotor na lang. Sabi ni Criselda Micael, you deserve a second chance. Kung talagang nagsisisi ka at nagbago ka na nga. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Kapag dumating yung panahon na napatawad ka na ng tita mo, wag mo na sanang sayangin. Yun ang sabi niya, Criselda. Pero alam mo, Arthur, bigyan mo muna ng time, ha? Kasi hindi mo nagsampa sa'yo ng kaso ang tita nene mo. Yes, napakabait ng tita nene mo, pero meron pa rin yung trauma mula sa nangyari. Trauma mula sa'yo. Kaya, kahit napatawad ka na, layo ka muna. Oo. Umano ka muna. Asikasuhin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna yung sarili mo bago ka magpakita muli doon sa tita mo. In time. Pero, wag agad-agad. Kasi I'm sure hindi lang nagsasalita sa'yo ang tita nene mo. Pero, na-trauma yan ng malala. Natatakot pa rin yan. Natakot pa rin yan sa'yo. Yes. Sabi ni Gail Enriquez, wala talagang maidudulot mabuti yung sugal na yan. Umpisa sa maliit hanggang maadik ka na dyan, tapos gagawa ka pa ng masama. Yung iba, buhos ari-arian kakasugal. Madaming ganun, buhos arian. Dami kaming kakalalang ganyan na mga papeles ng ng bahay, yun nga, ng kotse. Tsaka yung Popoy, meron pa akong kaibigan na nagtatago ngayon. Kasi, pumusta ng NBA ba yun? Oo. Ang laki ng pusta. Naku po. Ayun, hindi kinaya.
wala hindi na. pa rin nakabayad. Offline, hindi na namin malaman kung ano. Alam namin buhay pa, pero wala na sa social media, wala na, hindi na nagpapakita sa mga friends. Alam mo, Bea, dyan sa kaibigan mong yan, napakaganda nitong message ni Ali sa YouTube. Sabi niya, it's bad for us to get addict in sugal, ha? Sabi ni Ali. O yun yung pinakamalalim na dapat tatandaan nyo yan, it's bad for us to get addict in sugal. From Ali. That's so totoo, ha? That's so totoo, Ali. That's a very good, that's a very good pananaw. Na it's really bad for us. Make addict. That's a very good pananaw that it's really bad for us. Like sugal is like gambling, eh. Oy, eto. Ngayon, online na ang sugal. Nasa online na lahat. Marami dyan. Kahit yung online na yan, basta may salitang sugal, may salitang, basta may involved na pera. Yan, delikado yan. Kala mo, kaya mo, hindi mo masasabi yun unless natuwa ka na talaga. Pero alam nyo, no, sabi ko nga, kung naghihintay tayo, mapapatawad ba ni Tita Nene? Alam mo hanggang sa huli, napakabait ni Tita Nene. At alam kong ramdam mo yan, Arthur. Diba, napakabait talaga ni Tita Nene mo. Sabi ko kanina, hindi mo man marinig sa kanya yung salitang pinapatawad na kita, hindi mo man masabi sa kanya yun, alam mo, the mere fact na ikaw ay hindi na kinasuhan, hindi ipinakulong ng dahil sa kalokohan mo, sa katarantaduhang ginawa mo sa kanya, namuntik mo na talaga siyang mapatay ng dahil sa sugal na yan. Alam mo, yun na yun eh. Yun na yun. Yun na yung pagpapatawad niya sa'yo. Diba? You were given the second chance, the moment na hindi kanya kinasuhan at ipinakulong. Kaya sana wag mo nang sayangin yung chance na yan. Isipin mo napatawad ka na, magbagong buhay ka na. Alam ko, yan na yung ginagawa mo, Arthur. Ituloy-tuloy mo na yan. Huwag ka na mahilig sa iba. Sugal, nasubukan mo na, hindi maganda. Sana maiwasan mo rin yung mga droga. Yan, lahat po yan. Yung mga nakalista na mga bisyo. Ayan, droga, sobrang pagkalango sa alak. 'Di ba? Yan yung mga bisyo mga hindi magaganda. Lalo't sumusobra na kasi kokontrolin yan ang utak mo at kapag ka ganun, masisira ang buhay mo. 'Di ba? Sana para sa iba rin mga nakikinig, sana po ganyan ang mangyari sa atin, ano? Nakita na sana natin yung pwedeng pangit na mangyari sa pamamagitan ng kwentong ito ni Arthur. Oo. At eto na lang siguro ang huli ko nga masasabi ayon kay Gail Enriquez, sugal sa pag-ibig na lang kasi. Nasinang-ayuna naman ni Paul Santos. Nakinontra naman ni Renny Boy dahil ang sabi niya, mas lalong walang nananalo sa sugal sa pag-ibig. Siyempre si Renny Boy yan, kukontra yan. Si Renny Boy nag-i-encourage siya lahat na maging single tayo. Pagka ganyan naman naging single ang lahat ng mga Pilipino, Renny Boy, talagang di malayo na ibang ibang nationality na ang tumira dito sa Pilipinas. Wala nang magkakaanak wala nang, lahat na lang single Basta single si Renny Boy, dapat lahat kayo single. Mag-isa mo, Renny Boy. Maraming salamat muna at shoutout kay Manager Arnel from also Link Web Design Solutions at hello din kina Hylene ng Kuwait, si J-Pats na from LGU Ozami City, nakikinig ng live natin. Maraming salamat. And ito, may message na naman si Ali. Renny Boy, wag bitter sa may jowa. Single din pala ako nga pa. Okay. Sabi ni Sergio, ayoko na maging kaibigan si Renny Boy. Nag-i-encourage na hindi na naniniwala sa relationship. Mag-isa mo. Huwag ka nang dadamay, Renny Boy. Huwag ka nang dadamay. Masaya kaming single, pero alam namin may isasaya pa. Kapag ka merong kamingle. Yan.
na masarap. Ay nako mga kapamilya, oras na nga po natin, 5 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating kwento at syempre maraming salamat din sa nagkwento sa atin. Bagaman hindi ganun kagandahan yung kwento, sana meron kayong nadampot na napakahalagang leksyon. Oo, sa kwento ni Arthur. Thank you, Arthur. Tuloy mo lang ang magandang pagbabago sa buhay mo. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Igwa Popoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy.